Sa kampanya, sabihin ko kung bakit hindi ako pwedeng magsuporta kay Marcos. Ganon din kay Pacquiao at sa iba. So talagang hindi nyo po susuportahan si Marcos at ang susuportahan nyo po ay si Senator Go. Malino po. Tama. Tama, Senator Go. Ni minsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako. Wala kayong narinig. Kaya okay maniwala niya ng pamagamit. Kailanman hindi ako nagsalita na may susuportahan si Marcos o si Pac. Wala yan sila. Kinakausap ko lang po respeto. Gusto ako makausap. Si Bongbong pumunta yan dito na malang kasama yung asawa. Kinausap ko. Pero I never gave a commitment na magsuporta ako sa kanila. Kasi tinitignan ko si Bong tumakbo ng Vice Presidente. Sabi ko, maligaya ako. At baka masilip ng Pilipino kung sino talaga ang karapat-dapat. Pero yung takbo ni Marcos, sasabihin ko ang rason kung bakit hindi ako suporta sa kanya. Mr. President, kanina po nabiro nyo na, ewan ko kung biro, ano ho ba, nabanggit nyo na may plano ho kayong tumakbong Vice President. Malaki hong mga tao na natuwa ho ano ho ba ang plano nyo dito? I said, in a matter of hours, you would know. I will make the announcement. Baka. Ano lang, para malaman ng tao na hindi ko nagustuhan yung nangyari. Hindi ko naman siya sinisisi. Kasi hindi naman kami nag-usap. Yung desisyon nila ang ayaw ko na tatakbo na. I'm sure yung pagtakbo ni Sara, desisyon nila Bongbong yun. Nagtataka ako, sabi ko, siya ang number 1 sa survey kung bakit siya pumayag na tatakbo lang kasi. Siya yung mataas ang rating Oo nga po. Bakit? Sa tingin niyo po may impluwensya sila Bongbong doon? Ewan ko. Hindi ko talaga siguro. Hindi kami nag-usap Pero ikaw, tanong kita. Alam mo ang rating niya sa 27 something. Apo. Sumunod si 17 si Bongbong. Ngayon, bakit ka tatakbo ng Vice Presidente? Na alam mo na mas lamang ka. Ika nga, may view ka na in advance na malakas ka. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao na yun? I'm just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Kayo magtanong kayo sa Davao. May kilala kayo. Ang mga taga Maynila, yung mga mayaman talaga, ari ng biggest banana plantation, ako Pilipino, bigla na lang, hindi ako naiinggit, politika naman, may manalo, may matalo. Ganon rin ako noon, kung walang swerte, di wala. Pero itong fascination nila sa itong kandidato na to, baka hindi talaga nila alam. Pero alam ng yung Boracay na yan, nila. But I am just not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name.
Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Basta alam ninyo. Muli na naman binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang presidential aspirant na anya'y gumagamit ng cocaine. Wala pa ring pangalan na binunyag ang Pangulo. Ang presidential aspirant na si Bongbong Marcos Jr. ay nagsumiti na rin ng drug test result sa PIDEA, PNP at maging sa NBI. Iginiit niyang hindi siya alluded sa isang mistulang blind item na ito. Cocaine test anya ang kanyang isinagawa. Sa panayam naman ng mamamahayag na si Anthony Taberna, kinumpirma ni Marcos na negatibo ang resulta ng drug test. Natapos ng salita ng Pangulo. Sabi ko, di na tayo pag-drug test. Hindi na ako na. So ako na nauna. Kaninang umaga, ano ba result? Parang alam ko naman parang manggaling na po sa inyo diretso. Wala, siyempre negative.